Kapitulo 11. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayo mangyayari mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kaniyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan, at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kaniyang pananalig. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kaniya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kaniyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kaniya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos, habang inihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan na mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalaala nila ay ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi kinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa siyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananalig sa Diyos, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay. At humawak siya sa puno ng kaniyang tungkod at sumamba sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay, na aalis ang mga Israelita sa Ehipto, at ipinagbiling dalhin ang kaniyang mga buto. Dahil sa pananalig sa Diyos, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari.
Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y may sapat na gulang na tawaging anak ng prinsesa na anak ng Faraon. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kaniyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Ang pananalig din sa Diyos ang nagudyok kay Moises na lisanin ng Ehipto kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakikita ang Diyos. Dahil din sa pananalig na ito, kaya niya itinatag ang Pasko at iniutos ang pagpapahid ng dugo sa mga pintuan ng bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang mga panganay na Israelita. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na wari sa tuyong lupa. Ngunit nang tumawid ang mga taga-Ehipto, sila'y nalunod. Dahil sa pananalig ng mga Israelita sa Diyos, gumuho ang muog ng Jericho, matapos nila itong ligirin ng 7 araw. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay na nangangalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, anupat na pauro ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit, at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanilang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kaniyang pangako. Kapitulo 12. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya, at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus,
at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggalin ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman at dahil dito iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang, ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsag. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo, at makagulo at makahawa pa sa iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual. Tulad ni Esau, ipinagpalit niya sa isang pinggang pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyong pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit ito itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pagsisikap at pagluha. Hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita, sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila, sapagkat hindi nila mabata ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panghanay, na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya't mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo
kung tayo'y tumangging makinig sa nagsasalita mula sa langit. Dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ng lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya kayo'y magpasalamat sa Diyos, sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot, sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy nakatutupok. Kapitulo 13. Magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel na hindi nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayun din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa, at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalo niya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Yesu Kristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan, at siya rin magpakailanman. Huwag kayong patangay sa sari-sari't kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang mapatibay ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod dito'y wala namang natamong kapakinabangan. Tayo'y may isang dambana, at ang mga saserdoting naglilingkod doon sa sambahan ng mga Hudyo ay hindi maaaring makasalo sa haing naririto. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng dakilang saserdote doon sa dakong kabanal-banalan upang ihandog bilang hain dahil sa kasalanan. Ngunit ang mga katawan nito'y sinusunog sa labas ng bayan. Gayun din naman, namatay si Jesus sa labas ng pintong bayan upang malinis niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magbatari ng kadustaang kanyang tiniis. Sapagat hindi rito sa lupa ang palagiang bayan natin, at ang hinahanap natin ang bayang masusumpungan sa panahong darating. Kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kaniyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Ipanalangin ninyo kami. Masasabi namin sa inyo na malinis ang aming budhi
at hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyong ako'y makabalik agad sa inyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kaniyang kalooban, at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kaniya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Hinihiling ko, mga kapatid, na mataman ninyong pakinggan ng mga pangaral ko, sapagkat maikli lang naman ang sulat kong ito. Ibig kong malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo, at kung dumating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. Ikumusta ninyo kami sa mga nangangasiwa sa inyo at sa lahat ng kapatid. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos.